Yo, what's up mga kapatid, mga kapeso yan? Magandang umaga, tanghali, hapon sa inyo lahat dyan. And welcome back sa ating YouTube channel, Kapeso Talk. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan sa ating YouTube channel, mga bago pa lamang dyan, sa mga gusto po, ayan, pwede po kayong mag-like, share, and syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click nyo lamang po yung notification bell natin para updated po kayo sa mga gusto nating i-topic po dito no, sa ating YouTube channel, Kapeso Talks. Ngayon mga kapatid, meron tayong bibigyan po, no? First time ulit natin magbigay ng ganitong video reaction, no? Ano muna tayo ng kaunti sa live stream, no? At subukan muna natin magbigay ng ganitong klase po ng setup para po sa inyo lahat. Dahil first time po natin bibigyan ng opinion, reaction, no? Etong patungkol nga po dito kay Makagago. What's up, man? Ayan. Alam ko naman, yung iba po ay marami na po ang, kumbaga, ay nakakakilala sa taong ito, especially dito sa ating community ng anti-kalingap, no? And eto nga mga kapatid, no, alam nyo naman kung sino ang kanyang binabanatan ngayon. Walang iba kundi si Francis Leo Marcos, o mas kilala as FLM, ang pandemic hero. Kasi ako din dati mga kapatid, since pandemic, nasubaybayan ko rin yan. And then dati, nag-ano din ako dyan, ano bang tawag doon? Nag-defend din ako dyan, pero hindi lang din naman tumagal yon. Kasi nga, ang nangyari po nito ay nalipat po ako kay The Hungry Syrian Wanderer. So gayon po man mga kapatid, pag-usapan natin ito at meron tayong kinuhang clips dito, no, kay Makagago. What's up, man? Shoutout sa iyo kay Boss MG. At syempre, binigyan natin to ng kortesiya. At maraming salamat dahil syempre, dati nabasa ko rin sa kanyang alam ko parang Facebook page yata 'yon, na kumbaga ay nag-aano siya na gamitin yung kanyang content, no? Kaya maraming salamat dito kay Boss MJ. Nabasa ko yung dati sa kanyang Facebook page. Ngayon, mga kapatid, bigyan natin ng reaction to. And syempre, meron naman tong credits mula po sa kanyang YouTube channel. At sa mga hindi pa, no, nakasubscribe dyan kay Boss MG, ito po yung kanyang YouTube channel. Siya po ay nasa almost 3 million subscribers na po, no? Yan, paki-subscribe po mga kapatid, mga kapeso, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa kanyang YouTube channel. Eto, pag-usapan natin to kay Boss MG. Ito lang naman is nasa 2 minutes lang naman yata to. Ayan, panoorin po natin mga kapatid at bigyan po natin ng opinion, reaction, yung patungkol nga po dito sa mga credit grabber. Kasi marami pong ganyan mga kapatid sa totoo lang no? Hindi man natin nilalahat pero meron po dyan na nasa hanay ng mga, let's say sabihin man nating humanitarian, no, yung mga pinagdadaanan ng mga tulong para maging instrumento sila, no, ng mga sabihin na natin OFW, kasi kadalasan naman talaga nasa likod ng mga humanitarian na gumagawa ng pagtulong is etong mga kababayan po nating OFW, lalo na po yung may mga kaya talaga, no, para lang makapagbigay ng tulong sa ating mga kababayan. So ito na nga at panoorin natin to dahil napakagandang topic po nito, although ito po ay patungkol kay Kulaong o kaya dito kaya sa tinatawag natin si Francis Leo Marcos, no? Medyo mainit-init po talaga yan sa YouTube channel nitong si Boss MG kasi nasa episode ano na yata to, episode 2. Alright? So ito, panoorin natin and then bigyan po natin ng opinion. Pero ito mga kahombre ko, dapat ang credit na ibibigay mo para sa mga nag-donate sa'yo. Kasi yan ang totoo mga kahombre ko. Galing yan sa bulsa, karamihan ng mga OFW na nagpapalipad ng pera sa kanya na iniisip na ikaw ay tutulong sa tao. Isa kang credit grabber. Ibig sabihin nun, kahit hindi naman sa'yo, nagiging sa'yo na. So now you understand. Ang dapat niyong pasalamatan para sa mga natulungan ko noon ng tao na ito ay ang mga OFW. Kasi po, pera po nila lahat yan. Yan ang totoo. And hindi po lahat na ibigay as per those people na in-interview natin. Sabi ko, boss, yung ating 1 million sack of rice na papamigay natin sa Bataan, ano na po ang balita? Ano na po ang update? Nagdadahilan siya. May ganito kasi, may problema sa ganito.
ayaw tayong bigyan ng permit for putang ina kaya mga ano na yan, mga LGU na yan, porque alam nilang galing kay FLM yung papamigay na 1 milyon sakong bigas, pinipigilan nila, ayaw tayo bigyan ng travel permit. Ganyan na yung mga sinasabi niya. Ang daming problema niya sinabi. Sabi ko, boss, ano sasabihin ko sa ano natin, sa mga OFW, followers natin. Oo, mga OFW, mga mamis na umaasa na April 13 mamimigay ka ng 1 milyong sako ng bigas. Sabi niya, diskartehan mo na lang, Mac. Magaling ka naman. Eto, ganito, gawin mong palusot. Sabi mo, ganito. Magalit ka doon sa mga LGU. Magalit ka doon sa mga, mga dadaanan ng mga truck na pinipigilan nila. Hindi nila binibigyan ng travel permit. Ang mga driver, ayaw na, yung parang kung ano-ano mga papeles ang hinahanap nila. May mga vaccine naman, mga ganon. Hala, ba't ganon? Putya, parang, teka, ako ang nito Ako ang isa sa mga, kumbaga, parang nito, masisisi nito. Dahil nagbigay sila ng pera kasi hindi matutuloy. Yun ang masaklap, mga kahombre ko. Kayo na po ang bahalang mag-judge. Pero this is very sad. Kasi imagine niyo mga kahombre ko, yung hard-earned money, hindi na alam ng iba kung saan napunta. Dahil lang sa tiwala nila sa tao na ito. Pero walang nangyari. Di ba? Hindi po lahat na ibigay. Alright, so yan mga kapatid, napanood po natin itong video clip. Mula po yan sa YouTube channel ni Makagago What's Up Men. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, huwag niyo pong kalimutan na i-click ang notification bell and subscribe button sa kanyang YouTube channel. Siyempre, isama niyo na rin po yung ating YouTube channel, Kapeso Talks. Okay, so pag-usapan natin yan, nabanggit dyan ni Makagago, ni MG, Boss MG. Etong about nga po sa credit grabber, no? Ito nga raw si Mr. Francis Leo Marcos or mas kilala as FLM. Kasi nga kung magegets nyo po, no, yung sinasabi nitong number 1 vlogger niya noon na si Mac Pablo, although nasusubaybayan ko rin sila dati. At medyo nagtaka nga rin ako nung kapanahon na parang nakulong itong si FLM, parang bumaligtad yung mga vloggers na dati nagde-defend sa kanya. So, ito pala ang tunay na kadahilanan, no? Na ngayon ko lang din nalaman dahil nga dito kay Mac Pablo na siyang unang nagbigay po ng interview dito kay Boss MG. At ang dami ko pong nalaman, ha? Sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin niyo po yan sa mismong YouTube channel ni Boss MG, yung about dito sa interview sa number 1 vlogger ni FLM. And ito nga, yung mga binanggit dyan ni Mac Pablo. Yung about nga po doon sa 1 million sack of rice. Napakarami po noon at napakalaking halaga po ng pera ang magagamit po doon para sa humanitarian project na yon nitong sila sa grupo ni FLM or sa kanyang community. At ito ay napakalaking tulong po ng mga kababayan nating OFW, yung mas tinatawag natin ng mga donators or di kaya naman ay mga sponsors. Kaso nga lang, ito yung kadalasan ding nangyayari, tulad nga ng sinabi dito ni Boss MG, na minsan, ang nagkikredit na nito ay yung mismong humanitarian vlogger or yung tinatawag natin, let's say, charity vlogger na pinagdadaanan noong tulong or noong donations. Ang masaklap naman ito mga kapatid, pag walang transparency, no, ay hindi mo talaga mahahanap kung ito ba ay nagamit na or nagastos na. Kasi tulad niyan sa ni-reveal nitong si Mac Pablo, ang kanyang number 1 vlogger sa 14 vloggers niya noon na nagde-defend po sa kanya. Pero yung iba naman medyo tahimik pa, itong si Mac Pablo lamang yung nagbigay ng kanyang tawag dito mga nalalaman patungkol nga dito kay FLM. So dito nalaman natin na yung 1 million sack of rice ay hindi nga po natupad or nangyari. At maraming mga kadahilanan na nga po or alibay siguro ang ginagawa nitong si FLM dahil nga sa hindi na nga natuloy yung 1 million sack of rice na dapat ay ipamamahagi during pandemic. No? Ang ginamit niya dito is etong si Mac Pablo na talagang loyal sa kanya dati. Pero dahil nga sa nangyayaring parang nararamdaman niya na parang ginagamit na lang siya nitong si FLM, tinablan na rin niya. Kumbaga, bumaligtad na rin siya dahil nga sa mga nakita niyang parang red flag na dahil may mga pangako, especially dun sa mga titas, mami, kung sino man yung mga sponsor nila doon. Dahil alam ko rin yan mga kapatid na pagka yung mga OFW o mga kababayan natin na nasa ibang bansa ang tumulong,
lalo na at may kaya sa buhay, talagang bigay kung bigay, ika nga, dahil para sa ating mga kababayan na mga nangangailangan po during pandemic, no? And eto nga yung nakakalungkot ng sa nangyari sa bagay na yan, hindi na nga po nalaman kung saan na nga ba napunta. Kasi unang-una, walang transparency, wala ring maayos na kumbaga parang closure about dun sa bagay na yon. Parang ganun lang, bigla-bigla na lang naglaho. Kaya ang medyo naipit dito, eto nga si Macmac Pablo. Parang siya yung napuntahan ng galit ng mga sponsor, siya yung parang pinagdudahan ng mga sponsor about dun sa 1 million sack of rice. Kasi sila yung may parang nag-organize ng event na yon. Kasama syempre yung kanilang boss na si FLM. And yun nga lang, nakakalungkot minsan dahil may mga charity vlogger or di kaya naman ay humanitarian vlogger na pinagdadaanan ng tulong. Hindi naman natin sa nila lahat, pero may mga ilan ako dyan na minsan napapansin, naobserbahan, na para bang pag dumaan sa kanila, yung mga tulong na yon na hindi naman galing sa kanilang bulsa, ang nangyayari pag minsan is kine-credit nila. Kumbaga, tama yung sinabi ni Makagago na credit grabber. May mga ganyan din talaga na hindi naman galing sa kanilang bulsa, pero sila yung sumisikat at sa halip na magpasalamat or di kaya naman i-credit sa mga sponsor, sa kanilang mismong pangalan na kay credits ang mga bagay-bagay na yan. No, yung mga proyekto or kung ano mang mga programa para pantulong sa ating mga kababayan, pero nasa likod niyan ay yung mga kababayan naman nating OFW ang finance or nagbibigay po mismo para matupad or mabuo yung isang proyekto. So sana, no, kung kayo man as a charity vlogger or humanitarian vlogger na nagiging instrumento, dinadaanan ng tulong mula sa ating mga kababayang OFW, huwag nyo pong kalimutan yung mga OFW na palaging pasalamatan, especially pahalagahan. At i-credit nyo rin po sa kanila, no, kung ano man yung tulong na ipinagkaloob nila, na ipinadaan po sa inyo para ipangtulong nyo sa mga kababayan nating Pilipino. Okay? Kasi napakalaking tulong din po noon para sa channel nyo as humanitarian vlogger or charity vlogger, kasi yun na po yung nagiging content nyo. Diba? Na pag kayo binadaanan ng tulong, malaking tulong, and then yun yung i-content nyo para mapanood nila, makita nila na nakatulong kayo sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng mga sponsors. And huwag kalimutan na palaging dapat mayroong transparency pag involved po yung pera. No, para malinis, walang issue, walang gulo, walang hanapan, at kung ano-ano pa. No, wag po natin kalimutan na laging pasalamatan, pahalagahan kung sino man ang nasa likod ng inyong pagtulong. Yan lamang po, maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-like, i-share ang ating YouTube channel, Kapeso Talks, at ganoon din po kay Boss MG. Paki-subscribe din po. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. God bless us all.